Dominant Protector. Credit to the author. 3,771-3.8K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isinasantibi ang damdamin ng karamihan sa ibaba ng entablado, si Hernan, na nasa entablado, ay hindi nataranta. Hinarap niya ang libong anino ng binti ni Tony, inikot ang kanyang tunay na chi, at hinampas ang kanyang palad. Ang kanyang pangunahing pamamaraan sa martial arts ay kasing tapat ng kanyang personalidad. Ito ay mukhang ordinaryo, ngunit ito ay talagang napakalakas. Ito ay isa sa pinakamahigpit na martial arts technique sa mundo ng paglilinang. Tinawag itong malamig na bakal na palm. Si Hernan ay isang ice attribute cultivator, at ang cold iron palm ay isa sa mga martial skill ng isang ice attribute cultivator. Nang makita ang ugali ni Hernan, tumawa si Tony, cold iron palm. Talagang naglakas loob kang kumuha ng tulad ng isang walang silbi na martial art technique, at nais mong harapin ang aking 21 na mga form ng 1,000 mga binti. Magandang para wala sa Hernan, huwag mo akong sisihin sa pagtama sa iyo kapag down ka dahil naghahanap ka ng sarili mong kamatayan. Dahil doon, biglang humigpit ang libong anino na sipa na tumatakip kay Hernan. Hindi pa banggitin na mahirap sabihin kung totoo o peke ang mga iyon, kahit na tama ang hula niya at iniiwasan niya ang pinaka-nakamamatay. Ang natitirang mga sipa ng anino na pinagsama-sama ay sapat na upang patayin ang isang Sky Class Full Master. Sa lahat ng mga karaniwang pamamaraan ng martial arts, ang mapanirang kapangyarihan ng malamig na bakal na palm ay first class, ngunit iyon lang. Bukod sa mapanirang kapangyarihan nito, ang malamig na bakal na palm ay hindi man lang itinuturing na first class sa iba pang aspeto, lalo na ang pagiging prangka nito at kawalan ng mga pagkakaiba-iba. Kung hindi man lang nito matamaan ang tao, ano ang silbi ng kapangyarihan ng martial arts? Sa makatuwid, ang malamig na bakal na palm ay palaging kinikilala bilang isang walang kwentang martial art technique sa mundo ng paglilinang. Kahit na sa mga karaniwang pamamaraan ng martial arts, ito ay nasa ibaba. Kahit na ang mga katutubo na individual na magsasaka na may pinakamaliit na background at kakulangan ng mga mapagkukunan ay hindi magdadalawang isip sa ganitong uri ng walang kwentang martial art technique, maliban sa ilang taong may buta sa kanilang mga utak. Kung ikukumpara, mas maganda ang Thousand Legs technique ni Tony. Kung ito ay para sa pag-atake o pagtatanggol, o para sa natural na tulong sa bilis ng paggalaw ng katawan, ito ay isang bihirang at mahusay na pagpipilian. Nagkaroon ng mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Sa madaling salita, kung ang mga pisikal na katangian ay aalisin sa equation, hindi bababa sa 9,900 at 10 sa 10,000 cultivators ang pipiliin ang 1,000 kick at ang cold iron palm. Para sa natitirang 10, sa kanila ay pipili ng 1,000 kick ng walang pag-aalinlangan. Ang huling tao lamang ang mag-iisip tungkol sa malamig na bakal na palma at susuko. Hindi pagmamalabos na sabihin na kahit na ang libong mga paa ay hindi maaaring magkaroon ng ganap na kalamangan laban sa malamig na bakal na palm, tiyak na maaari itong magkusa. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang master ng malamig na bakal na palm ay hindi man lang mahawakan ang isang master ng 1,000 sipa kahit na siya ay may malakas na kapangyarihang pumatay. Hinahayaan lang niyang paglaruan siya ng kanyang kalaban. Ito ang bentahe ng martial arts. Kahit na ang Sky Class Masters ay dehado, hindi banggitin ang isang Sky Class Full Master at isang maagang Foundation Stage. Kahit sinong may sentido komon ay makikita na walang suspense sa labanang ito. Tiyak na mamamatay si Hernan sa pagkakataong ito. Ito ang kaisipang lumitaw sa isipan ng halos lahat ng mga bagong alagad ng Green Cloud Pavilion. Siyempre, exception si Terence at ang iba pa. Sa isang kisap mata, ang simple at walang palamuti na malamig na bakal na palm ni Hernan ay nakatagpo na ng libong patong ng anino ng binti ni Tony. Kasabay nito, nagkaroon ng malaking panginginig sa backstage, at isang malaking golden palm print ang aktwal na nabasag sa libu-libong patong ng mga anino ng binti. Bang! Bang! Isang figure ang ipinadala na lumipad sa isang malungkot na estado. Nang makita nila ang mukha ng tao, lahat ng rookie sa ibaba ng stage, pati si Gavin, ay agad na napatulala. Ang nakalulungkot na figure na pinalipad ay si Tony. F***. Paano kaya si Tony? Mali ba ang nakita mo?
Si Gavin at ang iba ay kinuskos ang kanilang mga mata ng walang malay. Pagkatapos, tumingin sila sa taong nahulog sa entablado at napagtantong si Tony iyon. Noon lang sila nag-react na hindi makapaniwala. Sa palitan na iyon ngayon lang, ang walang kwentang Hernan, na malinaw na mamamatay, ay talagang nabali ang 21 anyo ng libong paa ni Tony sa isang hampas ng palad. Higit pa rito, nagawa pa niyang paikutin ang mga talahanayan at talunin si Tony, isang eksperto sa yugto ng pagtatatag ng unang bahagi ng foundation, sa napakalungkot na kalagayan. Nakakagulat lang. Matagal na natigilan si Gavin at ang iba pa matapos ang palitan ng panga. Tanging si Terence at ilang iba pa ang umasa nito. Napagtanto ni Terence na nandoon pa rin ang kanyang gintong daliri, hindi niya makikita ang mga practitioner na mas malakas kaysa sa kanya nang hindi ginagamit ang sining ng practitioner, ngunit nakakakita pa rin siya ng mga practitioner na mas mahina o kapareho niya. Totoo na ang isang Sky Class Full Master na may malamig na bakal na palm ay walang pagkakataon na manalo laban sa 1,000 sipa na practitioner, ngunit paano kung ang practitioner na ito ay nasa maagang foundation stage din, at may pinaplano? Ang lahat, kabilang si Gavin, ay nag-akala na ang walang kabuluhang si Hernan ay isa pa ring hindi gaanong kabuluhan na langit na puno ng pundasyon, ngunit hindi nila inaasahan na siya ay makakapasok sa antas ng pundasyon bago ang hamon, at nagtagumpay pa siya. Nang sa wakas ay naunawaan na nila ito, si Gavin at ang iba ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Alam niyang kailangan niyang harapin si Tony, isang early-stage foundation establishment cultivator, sa susunod na round sa loob lamang ng 3 araw, ngunit naglakas loob pa rin siyang subukang makapasok sa foundation establishment stage sa napakaikling panahon. Ang walang kwentang Hernan na ito ay isang F***king na baliw. Ang mga tao sa ibaba ng entablado ay nagulat lamang, ngunit sa sandaling ito, si Tony sa entablado ay talagang nabigla. Masasabi pa nga ng isa na hindi siya mapakali. Akala niya ay madali niyang mapatay ang isang basura na maaari niyang tapakan sa isang galaw. Hindi niya inaasahan na sa huli, hindi lang ang kabilang partido ang hindi nasaktan, kundi nabali rin ang isa niyang ngipin. Ang hindi maipaliwanag na resulta na ito ay talagang natakot kay Tony na tanga. Hindi ba sinabi nitong basurahan na nasa peak of heaven class siya? Paano siya biglang naging isang early-stage foundation building expert? F***, wala itong kabuluhan. Huwag kalimutan na siya, si Tony, ay matagumpay na naabot ang yugto ng pagtatayo ng pundasyon hindi lamang dahil nakakonsumo siya ng isang foundation building elixir, kundi dahil nakakuha siya ng foundation building elixir sa pamamagitan ni Linden at Young Master Shu. Noong ginamit niya ito kasama ng foundation building elixir, tumaas ng husto ang kanyang success rate. Iyon ay kung paano siya nakalusot sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon sa pamamagitan ng kapalaran. Ngunit ano ang karapatan ng basurang Hernan? Bahala na ang foundation liquid, hindi man lang siya nakagawa ng foundation building pills, kaya paano magtatagumpay ang ganitong uri ng basura sa pagtatayo ng kanyang foundation? Ang ganitong bagay ay hindi maintindihan. Sa loob lamang ng 3 araw, isang punong-punong Sky Class lang ang ginawang isang foundation early stage master mula sa isang basurahan, nakakabaliw ito. Sa kasamaang palad, maintindihan man niya ito o hindi, kahit papaano ay makatitiyak si Tony sa isang bagay, ang kanyang mga mata ng aso ay nabulag ng walang kabuluhang Hernan na iyon. Gulat na gulat pa rin si Tony nang biglang ngumisi si Hernan, ano ba, newbie Tony? Ang isang marangal na early-stage foundation building expert ay hindi matatakot sa aking walang kwentang malamig na bakal na palm, di ba? Sa hitsura nito, ang tinatawag na 21 forms of 8,000 legs, ay walang iba kundi ito. Mahigpit na pagsasalita, kahit na lahat sila ay nasa maagang yugto ng foundation building realm, ang malamig na bakal na palm master ay magiging dehado pa rin laban sa 1,000 kickmaster. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Tony na narating na ni Hernan ang foundation building realm. 3,772. Sa makatuwid, kahit na sinubukan ni Tony ang kanyang makakaya na gamitin ang 21 form ng 1,000 legs para patayin si Hernan sa isang galaw, hindi niya nagawang ipakita ang totoong phantom effect ng 1,000 legs. Sa halip, binawi niya ang pamamaraan ng walang sabi-sabi, na nagbigay ng pagkakataon kay Hernan na makipagkita sa kanya.
Sa mga tuntunin ng direktang kapangyarihan sa pagpatay, walang ordinaryong martial technique na maaaring makipagkompetensya sa malamig na bakal na palm, at ang libong sipa ay walang pagbubukod. Ang malamig na bakal na palm ni Tony ay pangkaraniwan sa lahat ng iba pang aspeto, ngunit ang kabagsikan nito ay first class sa direktang paghaharap. Gayunpaman, walang nagawa si Tony at direktang hinarap ang kanyang kalaban. Hindi makatwiran kung hindi siya matalo ng kanyang kalaban. Sa pagtatapos ng araw, hindi ang libong sipa ang natalo sa malamig na bakal na palm. Natalo si Tony dahil minamaliit niya ang kanyang kalaban. Naisip niya na magiging madali at kasiya siya na patayin si Hernan at makatipid ng kaunting lakas at tunay na chi upang malinang niya ang mga buto ng gamot sa espirito sa kanyang pagbabalik. So lang. Sa wakas ay nag-react at ngumisi si Tony, "Basura Hernan, huwag mong isipin na dahil lang sa pagiging pabaya ko at hinayaan mong samantalahin mo ako, kaya mo talagang sakyan ang ulo ko at mag-S**T. Hayaan akong sabihin sa iyo, ikaw ay isang piraso ng basurahan, at huwag mong isipin ang tungkol sa buhay na ito. Kaya paano kung ikaw ay masyadong isang maaga hindi ako pandasyona? Walang muwang." Dahil doon, muling lumundag si Tony at itinulak sa sukdulan ang kanyang diskarte sa paggalaw, diretsyong sumunggab kay Hernan. Bagamat si Tony ay nahuli at nagkaroon ng kaunting pinsala sa hindi inaasahang pagharap ngayon, ginamit niya ang 21 anyo ng 1,000 paa upang kunin ang malamig na bakal na palm ni Hernan. Hindi man niya ito maharangan, sapat na iyon para mabawi ang halos lahat ng kapangyarihan ng malamig na bakal na palma, kaya hindi naman malubha ang mga sugat niya sa ngayon at may lakas pa siyang lumaban. Tingnan natin kung paano mo sila papatayin. Ngumisi si Hernan. Nang makita si Tony na lumilipad sa galit dahil sa kahihiyan at nagsimulang paglaruan ang kanyang buhay, muling naging anino ng mabibigat na binti upang takpan siya, ang tugon ni Hernan sa sandaling ito ay nagpabagsak muli sa salamin ng lahat. Itinoon niya ang kanyang chi sa kanyang dantian at tumayo sa kabayo. Kahit gaano pa karaming anino ng mga binti ni Tony ang lumitaw sa lahat ng direksyon, wala siyang pakialam. Nagbigay ito ng impresyon na si Hernan ay walang pakialam sa libong sipa ni Tony. Ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay maghanap ng pagkakataon na gamitin ang 21 anyo ng malamig na bakal na palm. Ito ay malamaya, hindi nababaluktot, at mabagal. Ito ang pinakamalaki at pinakamalalang pagkukulang ng malamig na bakal na palm. Kung maaari itong makipagtulungan sa iba pang mga sitwasyon, ito ay mabuti, ngunit sa isang one-on-one na hamon, ito ay nasa isang ganap na kawalan. Ang tugon ni Hernan ay tila hanggal at hanggal, ngunit ito ang huling paraan. Kung talagang sinunod niya ang anino ng binti ni Tony, malamang naiikot siya hanggang sa mahilo siya. Parang napilayan lang ang sarili niyang martial arts. Sa huli, malaki ang posibilidad na mamatay siya nang hindi man lang nagamit ang malamig na bakal na palad. Ngunit ngayon, binabantayan niya ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at hinihintay si Tony na pumunta sa kanyang pintuan at hampasin. Bagamat ang diskarteng ito ay tila walang magawa at pasibo, maaaring hindi ito ganap na walang silbi. Hahaha. Manggahas kang makipaglaban sa akin sa ganitong hanggal na hitsura. Alam mo ba kung paano namamatay ang mga baboy, walang kwentang Hernan? Tawa ng tawa si Tony habang ginagamit niya ang libong sipa para lituhin ang kanyang kalaban at hindi siya maka-adapt. Paano namatay ang baboy? Hindi ko alam yan, pero titingnan ko kung paano ka mamatay mamaya, newbie Tony, at maiintindihan mo. Mahinahong sagot ni Hernan. Matigas ang bibig ng patay na pato. Malamig na ngumuso si Tony. Sa isang pag-iisip, ilang hindi matukoy na anino ng binti ang dumaan patungo sa Hernan. Gayunpaman, hindi kumilos si Hernan at kinuha ang pinsala ng mga anino na ito. Nanatili pa rin siya sa parehong posture, handang umatake. Bagamat ang pinsalang dulot ng anino ng libo-libong Kick 21 forms ay hindi magaan, hindi ito umabot sa puntong masugatan ang kanyang mga buto para sa isang eksperto sa pagtatatag ng foundation na sina Hernan. Nang makita ito, si Tony ay natigilan. Ang libong sipa ay umabot na sa ika-21 na anyo, at maging ang libong anino ng sipa ay makapangyarihan. Mahirap sabihin kung alin ang totoo at kung alin ang peke. Maliban sa kanyang sarili, walang ibang makapagsasabi kung alin ang totoo at kung alin ang peke.
Mayroon lamang dalawang paraan upang harapin ang 1,000 sipa. Ang isa ay gumamit ng mas makapangyarihang martial technique upang basagin ang lahat ng anino ng mga sipa, at ang isa ay ang hulaan. Walang pangatlong paraan. Gayunpaman, sa pagtingin sa hindi gumagalaw na poster ni Hernan, hindi maiwasan ni Tony na magtaka kung ang taong ito ay may paraan upang makilala ang tunay at pekeng anino ng binti. Kung hindi niya hinuhusgahan ng maaga na ang mga anino ng binti ay ilusyon lamang, paano niya nang ahas na huwag pansinin ang mga ito ng walang prinsipyo? Dapat itong malaman na ang 21 na paggalaw ay ginawa ng parehong mga eksperto sa unang bahagi ng foundation stage. Kahit na ang 1,000 sipa ay bahagyang mas mababa sa malamig na bakal na palad, ang agwat ay limitado. Kapag natama ng matigas na sipa, kahit hindi mamatay ang isa, malubha siyang masasaktan. Hindi ito biro. Gaano man siya sinubukang yuzaze ni Tony mula sa lahat ng direksyon, tumanggi lang si Hernan na lumipat. Hindi man lang siya nag-react. Kahit na binasag siya ni Tony ng ilang anino, hindi pa rin siya kumikibo. Nagbigay siya ng pakiramdam ng isang matandang monghe na nagmumuni-muni at ganap na nakahiwalay sa mundo. Hindi maiwasan ni Tony na maghinala. Sinubukan niya ang tubig ng higit sa 10 beses na sunod-sunod, at mayroon pang ang ilang beses na ginamit niya ang kanyang mga binti upang walisin ang likod ng ulo ni Hernan. Gayunpaman, hindi pa rin nag-react si Hernan. Noon lang natahimik ang puso ni Tony. Kaya ang walang kwentang Hernan na ito ay kumikilos lamang at ginagaya ang kanilang mapagpanggap na pinuno. Sa totoo lang, hindi niya masabi kung totoo ba o peke ang anino ng paa ko. Naisip ko pa nga na ang lalaking ito ay may mga magaling na pakulo para kontrahin ang aking 1,000 sipa. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, ang 1,000 sipa ay kinilala bilang isang superior martial technique sa buong mundo ng paglilinang. Hindi bababasa, ito ay ganap na first class sa mga karaniwang martial techniques. Maging ito ay pag-atake, pagtatanggol, o pagkalito, sa sandaling ito ay ginamit ng buong lakas, ito ay isang walang talo na pag-iral. Paano kayang harapin ito ni Hernan, na tulala lang? F***, masyado lang akong naghihinala pagkatapos na day A ng basurang ito. Matapos maintindihan ito, muling tumawa si Tony ng mayabang. Sa huli, ang isang walang kabuluhan ay isa pa ring walang kabuluhan. Maswerte man siyang matagumpay na may tayo ang kanyang pundasyon, hindi pa rin niya matatakasan ang bulok na buhay na naapakan sa ilalim ng kanyang mga paa. Dahil ang 1,000 shadow kicks ay muling bumalot kay Hernan, muli siyang nahulog sa isang ganap na pasibong posisyon. Hanggat hindi kumikilos si Hernan, maaari lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang kabayong tindig at walang lakas ng loob na gumawa ng anumang iba pang paggalaw. Dahil once na lumipat siya, kahit pakulo lang para matalo siya sa sarili niyang laro, hindi maiiwasang magbubunyag ito ng kapintasan. Pagkatapos ng lahat, ang malamig na bakal na palm ay hindi kasing perpekto ng 1,000 paa, na kayang pagsamahin ang totoo at ang peke ng lubos. Imposibleng lokohin ang mga masters na kapareho ng level sa mga malamyang galaw nito. Nahulog na sila sa isang ganap na passive na estado. Kung nagsiwalat sila ng kapintasan, kahit na lahat sila ay mga eksperto sa unang bahagi ng foundation stage, kapag nataman na ang mga vital parts nila, may posibilidad pa rin silang mamatay sa isang galaw. At ang posibilidad ay hindi maliit. 3,773. Bang! 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 Sa isang kisap mata, 3 pang anino ng binti ang dumaan patungo sa Hernan mula sa 3 ganap na magkaibang direksyon, at muling tinanggap ni Hernan ang lahat, humahagulgol at tinitiis sila ng hindi gumagalaw. Ang basurang ito ay talagang isang taong makapaghihintay lamang sa kamatayan. Sa sandaling ito lang sa wakas binitawan ni Tony ang kanyang bantay. Minsan nakagat, 2 beses nahihiya. Kahit na paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya sineseryoso si Hernan, sa totoo lang, kahit ang yabang ni Tony, hindi niya maiwasang makaramdam ng matagal na takot pagkatapos ng engkwentro na iyon. Kahit alam niyang may bentahe siya, hindi siya nang ahas na maging kasing yabang ng dati, at naging maingat pa siya hanggang ngayon. Gayunpaman, pagkatapos ng napakaraming pagsubok, nakatitiyak si Tony na kahit na ang walang kabuluhang Hernan na ito ay nagtagumpay sa pagtatayo ng kanyang foundation, isa lamang siyang walang kabuluhan sa unang bahagi ng yugto ng pagbuo ng pundasyon.
Maliban sa niloko niya ngayon, wala siyang kapangyarihan na labanan si Tony. Kaya niyang tapakan siya ng walang anumang pag-aalala. Pumunta ka sa impyerno. Matapos maghanda ng mahabang panahon, sa wakas ay dumating na ang pinakanakamamatay na hakbang ni Tony. Bagamat ang 21 estilo ng 1,000 binti ay maaaring lumikha ng 1,000 anino ng mga binti, sa huli, ang huling tunay na sipa lamang ang pinakamalakas na hakbang sa pagpatay. Bang! Bang! Umalangaw-ngaw ang mahinang tunog ng dalawang katawan na nagbanggaan, at ang libu-libong ilusyon na anino ng binti ay agad na nawala. Malinaw na nakikita ng lahat na ang binti ni Tony ay nabasag na sa dibdib ni Hernan nang walang anumang pagtutol o pagtatanggol. Sa ganitong sitwasyon, malalaman ng isang normal na tao na ang dibdib ang pinakamahigpit na binabantayan at ang pinakamahirap na bahaging salakayin. Kung may tao sa posisyon ni Tony, siguradong sisipain nila ang likod ng puso o kahit ang likod ng ulo. Gayunpaman, ginawa ni Tony ang eksaktong kabaligtaran, at ang kanyang sipa ay may napakagandang epekto. Paf! Tumigil sandali si Hernan at biglang nagluwa ng subo ng dugo. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Hehe, kahit ang kanyang amo, si Terence, ay hindi makakayanan ng libong cake 21 style ni Tony, lalo pa ang isang foundation stage lucky na tulad niya. Hindi naiwasang matuwa si Gavin sa tagpong ito. Ang pagkabigla na naramdaman niya nang matuklasan niya na si Hernan ay nasa early foundation establishment stage pa lang ay agad na nawala, at nakadama siya ng relaxed. Bagamat medyo nakakatakot ang makitang basurang si Hernan na bumulwak ng dugo, nakalulugod ito sa mga mata ni Gavin kahit paano niya ito tingnan. Pabayaan ang isang subo ng dugo, maganda kung ang basurang Hernan na ito ay bumulwak ng isang buong VAT ng dugo at bumulwak ito ng 5 kilometro ang layo. Hindi lang si Gavin. Makikita ng sino mang may matalinong mata na si Tony ang may kapangyarihan sa pagpapalitang ito. Kaka-rating lamang ni Hernan sa unang yugto ng pagtatatag ng foundation, ngunit siya ay tinamaan sa dibdib ng walang anumang pagtutol. Ito ay magiging kahanga-hanga kung siya ay nakaligtas sa suntok na ito at kahit na nagtamo ng malubhang pinsala. Itong junior brother Hernan ay hindi mahihirapan, tama ba? Agad namang tumalon ang puso ni Kuya. Bagamat nagulat siya nang marinig na matagumpay na naitayo ni Hernan ang kanyang foundation bago ang laban, kahit na nagtagumpay siya, hindi pa tumatag ang kanyang strength realm, at maaaring hindi siya ang kalaban ni Tony. Lalo na sa kasalukuyang sitwasyon, kahit na nakatayo pa rin si Hernan, siya ay malubhang nasugatan. Kung hindi siya mabilis na umamin ng pagkatalo, tiyak na hindi bibitawan ni Tony ang pagkakataong ito para lipulin ang mga damo at ugat. Noong si Hernan ay nasa Great Circle pa ng Sky Class, gusto lang siya ni Tony na patayin sa isang kapritsyo matapos marinig ang mga salita ni Gavin. Kung tutuusin, hindi naman niya ito sineseryoso. Ngunit ngayong nalaman niya na ang basurang ito ay matagumpay na nakagawa ng kanyang foundation, ang mga bagay ay ganap na naiiba. Para kay Tony, ang isang Sky Class peak stage na Hernan at isang maagang foundation stage na Hernan ay dalawang ganap na magkaibang bagay. Ang una ay madaling matapakan, ngunit ang huli ay kailangang patayin sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kung sila ay nasa parehong antas, maaari silang atakihin ng kabilang partido. I think it'll be fine. Senior kuya ko, tingnan muna natin. Hernan isn't that easy to deal with. Bahagyang ngumiti lang si Terence, hindi man lang nag-aalala. Kung nabigo si Hernan na makapasok sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon, siya ay nag-aalala. Gayunpaman, si Hernan ay isa na ngayong eksperto sa pagtatayo ng pundasyon. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, mahirap pa rin para kay Tony na patayin siya. Hanggat hindi siya namatay on the spot, tiwala siyang makaka-recover siya sa maikling panahon gaano man kalubha ang kanyang mga sugat, kaya walang dapat ikabahala. Higit pa rito, kahit na tila si Hernan ay malubhang nasugatan at si Tony ang nangibabaw, ito ba talaga ang nangyari? Hindi man lang kay Terence. Gaya ng inaasahan, nagsalita si Hernan bago natapos ni Terence ang kanyang pangungusap, Nubi Meng, sa tingin mo kaya mo akong mapapanalo ng ganito? Ano? Anong klaseng katangahang tanong ito? Trash Hernan, nataman ka ba o ano? Don't tell me may pagkakataon ka pang gawing tagumpay ang pagkatalo. Tumawa ng malakas si Tony. Hanggang ngayon, ang kanyang paa ay nakadikit pa rin sa dibdib ni Hernan.
Kung bibigyan niya ng kaunting puwersa, si Hernan ay patuloy na magsusuka ng dugo, at kahit ang tunog ng pagkabasag ng kanyang sternum ay maririnig. Gawing tagumpay ang pagkatalo. Ang mukha ni Hernan ay mapatla, at ang kanyang bibig ay puno ng dugo. Bigla siyang ngumiti ng nakakatakot, kahit kailan, hindi pa ako natatalo, kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pero pinaalala mo, Nubimeng. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibigyan ng ganoong pagkakataon. Saglit na natigilan si Tony. Tatawa na sana siya kay Hernan nang napagtanto niyang wala siyang pagkakataong gawin iyon. Biglang kumilos si Hernan. Bang! Bang! Sa bilis ng kidlat, sa wakas ay itinapon ni Hernan ang 21 estilo ng malamig na bakal na palm na matagal na niyang iniimbak. Hindi man lang nakapaghanda si Tony, at sinipa pa ng isang paa niya ang kanyang dibdib. Siya ay isang buhay na target, at huli na para makatakas. Bagamat ang malamig na bakal na palm ay isang martial technique na kinikilalang maliit ang halaga, ito ay napaka-clumsy at hindi makakatama ng mga tao sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Gayunpaman, kapag nataman nito ang isang tao, talagang papatayin sila nito. Sa pagtama ng palad, lahat ay nakarinig ng basag ng buto at palaipat-lipat na tunog na nagpamanhid ng kanilang mga anit. Sa sigaw ng hindi makapaniwala, pinalipad si Tony at nahulog sa gilid ng singsing. Ang kanyang mga laman at dugo ay wasak at miserable. Kahit na ang isang matandang tukana tulad ni Gavin ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa tagpong ito at Motter, ang walang kwentang Hernan na ito ay talagang walang awa. Masasabi ng sino man na matagal ng pinlano ni Hernan ang palad na ito. Kung naging pabaya si Tony at minamaliit ang kanyang kalaban sa unang palitan, kung gayon ang palitan na ito ay magiging tunay na pagpapakita ng kanyang lakas. Ito ay hindi lamang ang lakas ng isang maagang foundation establishment eksperto. Ang talagang ikinagulat ni Gavin ay ang kalupitan na ipinakita ni Hernan kanina. Hindi lamang siya malupit sa kanyang mga kaaway, ngunit mas malupit pa siya sa kanyang sarili. 3,774. Upang matiyak na ang kanyang huling hampas ng palad ay tatama kay Tony, kailangan niyang kunin ang pinsala mula sa mga after images ng libo-libong sipa ni Tony nang walang sinasabi. Nakuha pa niya ang buong pinsala ng 21 galaw ni Tony ng 1,000 sipa. Nasugatan niya muna ang kalaban bago siya nagkaroon ng pagkakataong mag-atake. Dapat itong malaman na para sa isang dalubhasa sa pagtatayo ng pundasyon ng maagang yugto na matagumpay na pumasok sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon, kapag nataman siya ng 21 anyo ng libong paa, ang kalalabasan ay halos nakamamatay. Sa madaling salita, ang diskarte ni Hernan na saktan muna ang kalaban bago masaktan ang kalaban ay malamang napapatayin siya bago pa man siya magkaroon ng pagkakataon na lumaban. Ang posibilidad na ito ay hindi maliit sa lahat. Higit pa rito, kahit na talagang makaligtas si Hernan sa 21 galaw ni Tony ng 1,000 legs, maaaring hindi siya makahanap ng pagkakataon para makakounterattack. Tiyak na malubha siyang masasaktan kung gagawin niya ang 21 moves ng 1,000 kicks head-on. Sa sandaling nasira ang kanyang mga meridian at hindi niya maiikot ang kanyang tunay na chi, hindi niya magagamit ang kanyang malamig na bakal na palm kahit gaano pa niya katagal na ipon ang kanyang lakas. Hindi niya ito magagamit, lalo pa ang pag-counterattack. Gayunpaman, kahit na alam niyang napakaliit ng tsansa na manalo, si Hernan ay tumanggap pa rin ng sugal ng walang pag-aalinlangan. Kung ito ay ibang normal na tao, kung hindi sila mapipilitin sa isang desperado na sitwasyon, sino ang magsasapanganib tulad ng isang desperado na sugarol? May butas ba ang utak nila? Siya ay walang awa sa iba at mas walang awa sa kanyang sarili. Bagamat mukhang mahina ang walang kwentang Hernan na ito, talagang isa siyang out and out na walang awa na tao. Hindi mo talaga mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Sa sandaling ito, si Tony, na dumanas ng buong lakas ng 21 galaw ng malamig na bakal na palm, ay mapatla at nagsusuka ng dugo. Bagamat hindi siya mukhang mamamatay saglit, wala man lang siyang lakas na magsalita. Imposibleng tumayo siya at lumaban muli. Sa kabilang banda, ganap na nabaligtad ni Hernan ang sitwasyon sa isang iglap sa kanyang napakatyagang ganting atake. Halos mapatay na rin niya si Tony sa isang galaw. Ang gawaing ito ay talagang nakabulag sa mata ng aso ng lahat. Hindi pagmamalabos na sabihing tiyak na sisikat si Hernan pagkatapos ng labanan ngayon.
Kung tungkol sa kanyang palayaw na basurang Hernan, mapuputol ito sa kanya. Kung siya ay basurang Hernan, ano ang Tony na pinaghirapan ni Gavin? Isang tanga na hindi man lang matalo ang isang basura. Nagkatinginan si Terence at ang iba, puno ng kasiyahan ang kanilang mga mukha. Ang huling hakbang ni Hernan ay napakasaya. Anong sinabi ko kanina? Sabi ko na si Junior Brother Hernan ay pareho sa inyong lahat. Hindi siya ordinaryong tao. Tingnan mo, tama ako. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki ay nagulat na siya ay hindi nakakaintindi. Lahat ng mga taong ito ng pagdurusa ay nagturo sa kanya ng madugong aral. Iyon ay, kung walang lakas, magdurusa siya saan man siya magpunta. Kahit anong magandang gawin niya, kailangan niyang tumabi. Ano man ang masamang bagay na ginawa niya, dapat niyang sisihin. Sa huli, ito ay isang matandang kasabihan, kung mahuhuli ka, ikaw ay bugbugin. Sa mundo ng paglilinang, ang tanging pamantayan sa pagsukat ng karapatang magsalita ay lakas. Kung ang isa ay makapangyarihan, ang lahat ay magiging madaling kausap. Gayunpaman, kung ang isa ay hindi sapat na makapangyarihan, maaari lamang siyang sumuko. Ang kaawa-awang Sheksyong ay may malalim na pangunawa tungkol dito na kaya na ni Terence na manindigan kay Gavin, at ngayon si Hernan ay nasa bingit ng pagiging numero 1 master. Kung isasama si Randolph, mas magkakaroon siya ng tiwala sa kanyang mga salita at kilos sa hinaharap, at hindi na siya dapat matakot. Habang nagsasalita ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid, si Hernan, na nagpalipad lang kay Tony na may hampas ng palad, ay itinuwid ang kanyang katawan at naglakad patungo kay Tony, bagamat ang kanyang mukha ay mas mapatla pa kaysa dati. Nagulat ang mga tao sa ibaba ng stage. Junior Brother Hernan. Ito ba ang plano mo? Medyo natigilan ang kaawa-awang senior na kapatid. Malabo niyang nahulaan kung ano ang gustong gawin ni Hernan, ngunit hindi siya makapaniwala na ang taong ito ay talagang napakatapang at walang awa. Dapat nating alisin ang lahat ng kasamaan. Dahil ang kabilang partido ay walang balak na iwan ng buhay si Hernan, natural na hindi natin kailangang magpakita ng anumang awa sa kanila. Kung hindi tayo gagawa ng maagap na desisyon, ito ay haantong lamang sa kaguluhan. Kapag nakikitungo sa gayong kaaway, dapat natin silang tadyakan ng walang awa hanggang sa mamatay sila. Senior kuya ko, dapat alam mo ang prinsipyong ito, tama. Walang pakialam na sabi ni Terence. Hindi niya kayang gawin ito noon, kaya itinago niya si Harry bilang isang nakatagong panganib. Ngayong matured na si Terence, natural na niyang naiintindihan ang maraming bagay. Alam ko, syempre alam ko. Paulit-ulit na tumango ang kaawa-awang senior brother. Paanong hindi niya maintindihan ang loika na ito? Gayunpaman, siya ang laging natatapakan. Kailan siya nagkaroon ng inisyatiba? Katulad ng kung paano pinaplano ni Gavin si Tony na patayin si Hernan para matamaan si Terence, kung nagawang patayin ni Hernan si Tony ngayon, isa itong malaking dagok kay Gavin. Huwag kalimutan, si Tony lang ang baguhan na sinuportahan ni Gavin sa ngayon. Kung siya ay pinatay, kung gayon ang ibang mga baguhan ay wala ng pag-asa. Malamang na ipagkanulo nila si Terence at samahan siya nang hindi na kailangang iwagayway pa ni Terence ang kanyang kamay. Habang nag-uusap sila, naglakad na si Hernan papunta kay Tony, hakbang-hakbang, sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang palad na may matinding pagpatay. Sa pagtingin sa nangingibabaw at mabangis na anyo ni Hernan, labis na natakot si Tony kaya agad niyang inihi ang kanyang pantalon. F***, hindi ito tama. Ngayon, napagkasunduan nilang Year-Okan ang kabilang partido hanggang mamatay. Bakit biglang naging ganito? Siya ang laman sa chopping block. Sa isang kisap mata, bakit tuluyang nabaligtad ang kanilang mga posisyon? Gayunpaman, si Tony ay nataman lamang ng ika-21 na estilo ng malamig na bakal na palm at ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Sinubukan na niya ang lahat para manatiling buhay. Hindi man lang siya makapagsalita, makagalaw pa. Sa kasalukuyang sitwasyon, kapag ginawa ni Hernan ang kanyang pagpatay, hindi na magagawa ni Tony na umiwas o maibuka man lang ang kanyang bibig para sumuko. Nakahiga lang siya sa lupa sa sobrang baluktot na poster na ito at maghintay ng kamatayan. Sa sandaling ito, hindi lamang si Tony ang natakot, ngunit si Gavin, na nasa audience, ay natakot din.
Kung talagang nagtagumpay si Hernan, hindi lang si Tony ang mamamatay. Si Gavin ay daranas din ng malaking pagkawala. Gayunpaman, ayon sa mga patakaran ng Rookie Challenge, walang sino man ang pinayagang makialam maliban kung ang dalawang partido sa entablado ay umamin ng pagkatalo. Sa madaling salita, maliban kung si Tony mismo ang sumuko, kahit si Gavin, ang senior steward, ay hindi siya mailigtas. Nakatingin lang siya habang binubugbog hanggang mamatay si Tony. Gustong sumuko ni Tony, ngunit ang pinakamalalang problema ay hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Ang tanging taong naruroon na makapagpasya sa buhay at kamatayan ni Tony ay si Hernan. Walang sino man, kabilang ang hukom, ang makakapidyaw sa kanya. May last words ka ba, newbie Tony? Malamig na tumingin si Hernan kay Tony daw. Maaaring malambot ang puso ng ibang tao tulad ng kaawa-awa niyang nakatatandang kapatid, ngunit ayaw niya. Ang kanyang estilo ay maging diretso at tapusin ang mga bagay sa isang buhay at kamatayang labanan. 3,775. Napaungol si Tony sa takot. Gumalaw ang kanyang lalamunan, at isang bibig ng dugo ang biglang bumara sa kanyang lalamunan, dahilan para hindi siya makapagsalita. Ang namumutla na niyang mukha ay lalong namutla. Kahit na ito ay isang taong kasing lakas ng isang early-stage foundation building expert, kapag ang kanyang buhay ay talagang nasa kamay ng iba, hindi siya magiging mas matyaga kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa kabaligtaran, mas mataas ang posisyon ng tao, mas marupok siya sa oras na ito. Dahil sa mas mataas na pag-akyat niya, mas mahirap siya nahulog, at nawala siya ng higit pa kaysa sa mga ordinaryong tao. Sanay na si Hernan sa pagmamataas at pagwawalang bahala ni Tony sa mga bagong dating ng Green Cloud Pavilion. Ang kanyang hindi matiis na mayabang na pag-uugali ay nagpatawa kaagad kay Hernan nang makita niya ang kalunos-lunos at mapagpakumbabang hitsura ni Tony. Tiyak na, ang mga tao ay lahat ng mura. Kung masyadong sineseryoso mo ang iyong sarili, sa huli, makikita mo na hindi ka naman umutot. Mukhang walang masabi ang baguhan na si Meng. Pagkatapos, ako, ang piraso ng basurahan na ito, ay nag-atubiling ipadala ka sa iyong paraan. Tandaan na lumapit sa akin sa iyong mga pangarap kung mayroon kang sasabihin sa hinaharap. Napangisi si Hernan. Agad niyang inipon ang tunay na chi sa kanyang palad at naghanda na ipadala si Tony sa kanyang paglalakbay. Sa isang iglap parang nagyelo ang oras, at walang nang ahas na huminga man lang. Napatitig sila sa mga galaw ni Hernan at hindi napigil ang malunok ang kanilang laway. Si Gavin naman, sobrang dilim ng mukha niya na pwedeng tumulo ng tubig pero wala pa rin siyang magawa. Kahit na ang pagpatay at panununog ay hindi bago sa mundo ng paglilinang, ito ay isang paksa lamang ng walang ginagawang tsismis ng higit sa 1,000 tao sa Quezon Manor ang napatay. Kung ikukumpara, walang dapat bigyang pansin kapag may ilang tao ang namatay sa bagong dating na hamon. Gayunpaman, ito talaga ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoong eksena ng isang patay mula nang sumali sila sa malugod na bagong pavilion mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Bukod dito, ito ay ginawa sa harap ng lahat ng mga bagong alagad. Ito ay isang hindi pa nagagawang kaso. Matapos patayin si Tony ngayon, tiyak na papalitan siya ni Hernan at magiging dark horse ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, isang nakakatakot na Diyos sa ilalim ni Terence. Pumunta ka sa kapayapaan. Ngumisi si Hernan at ginamit ang 20 estilo ng malamig na bakal na palm sa ulo ni Tony. Agad na tumalon ang puso ng bawat isa sa kanilang mga lalamunan. Nang malapit nang mamatay si Tony sa ilalim ng kanyang iron palm, biglang huminto ang iron palm ni Hernan wala pang 10 sentimetro ang layo mula sa noo ni Tony. F***sake. Ano ang ginagawa ng basurang Hernan? Ang hampas ng palad na ito ay malinaw na nakapagpigil sa kanya, ngunit huminto siya sa huling sandali. Hindi ba ito biro? Ang mukha ni Gavin ay kasing itim ng ilalim ng kaldero. Isang matinding dagok na sa kanya ang pagkamatay ni Tony na hindi niya matanggap. Kung paglaruan siya ng isang matandang pasang tulad ni Hernan, talagang mawawala lahat ng mukha niya. Sa hinaharap, hindi man lang niya maiangat ang ulo kapag nakita niya ang iba pang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Gayunpaman, nang malapit nang sumabog si Gavin, si Hernan ay biglang nagpakawala ng mahinang ungol at bumagsak sa lupa na puno ng dugo. Matagal siyang nagpumiglas, ngunit hindi siya makabangon. F***sake.
Ang basurang ito ay isang basurang mukhang malakas pero mahina talaga. Gaya ng inaasahan, basura ang isang basura. Si Gavin ang unang nag-react. Tuwang-tuwa siya at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Nagsimula na ring mag-usap ang ibang mga bagong dating. Si Terence at ang iba naman ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa. Hindi naging madali para sa kanila na makarating sa huling hakbang, ngunit hindi nila inaasahang mabibigo sila sa huling hakbang. Kung tutuusin, kapag pinag-isipan niyang mabuti, isang himala na ang nagawang panghawakan ni Hernan hanggang ngayon. Hindi lamang niya naranasan ang buong pinsala ng 21 anyo ng 1,000 sipa ni Tony, ngunit tiniis din niya ang kanyang malubhang pinsala at pinilit ang sarili na gamitin ang 21 anyo ng malamig na bakal na palm. Kung ito ay anumang iba pang normal na eksperto sa unang bahagi ng yugto ng pagtatayo ng pundasyon, siya ay bumagsak na. Upang makahawak hanggang ngayon at madapa, ang kabayanihang gawa ni Hernan ay matatawag ng isang taong bakal at dugo. Dahil dito, hindi lamang nagkagulo ang mga baguhan sa ibaba ng entablado, maging ang mga hurado mula sa malalim na sekretong pavilion sa gilid ng entablado ay hindi alam kung ano ang gagawin sandali. Sina Hernan at Tony ay parehong malubhang nasugatan at hindi makagalaw. Walang magawa ang dalawa sa isa. Bagamat ang dalawa sa kanila ay hindi malayo sa kamatayan kung sila ay patuloy na ganito, ni hindi maaaring tapusin ang isa pa. Maaari lamang silang bumuo ng isang awkward stalemate. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nagkatinginan ang dalawa at umiling. Ayon sa mga patakaran ng Rookie Challenge, ang kalalabasan ay maaari lamang magpasya ng dalawang partido. Walang ibang may karapatang makialam. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay mahirap. Ni isa sa kanila ay hindi makagalaw, at si Tony ay hindi makapagsalita kahit saglit. Para naman kay Hernan, bagamat nakakapagsalita siya, hindi niya maamin ang pagkatalo. Wala ni isa sa kanila ang maaaring gumawa ng anuman sa isa, kaya maaari lamang nilang ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng oras. Ngunit, kailan ito matatapos? Ang iba pang mga bagong dating ay naghihintay pa rin na hamanin. Higit pa rito, kahit na sina Hernan at Tony ay nakabitin pa rin sa kanilang huling hininga, sila ay nasa isang kakila-kilabot na kalagayan. Kung patuloy silang mag-aaway, baka pareho silang mamatay sa ring, biro lang. Wala pang 2 buwan mula noon, at lahat ng mga bagong disipulo na nakarating sa foundation stage ay itinuturing na may malaking potensyal, lalo na sa Green Cloud Pavilion. Kung hahayaan nilang mamatay sa entablado ang 2 bagong disipulong ito, kung gayon ang bagay na ito ay mawawala ng proporsyon. Sa panahong iyon, tiyak na papunahin ang tinaguriang bagong disciple assessment system hanggang sa mapupuna na ang kanilang mga ulo sa dugo ng aso. Gayunpaman, ang mga tuntunin ng hamon ay inaprobahan ng Elders Council. Walang sino mang naruroon ang maaaring makagambala sa mga patakaran, kabilang ang paghatol. Kung hindi, sila ay mabigat na parusahan. Sa makatuwid, kung may mantsa sa mga patakaran, sila ay umiiyak ng walang luha. Ang mga hukom ng mahiwagang pavilion ay walang pagpipilian kundi hilingin kay Gavin na imbitahan ang Pavilion Lord, si Yunfeng. Bagamat walang autoridad si Yunfeng na makialam sa hamon ng bagong dating, siya pa rin ang tinatanggap na Pavilion Lord ng Pavilion, kaya maaari pa rin siyang gumawa ng ilang mga desisyon. Matapos imbitahan si Yunfeng, tiningnan niya ang deadlock sa pagitan nina Hernan at Tony, na hindi makagalaw ngunit nagpumilit na harapin ang isa't isa. Agad siyang umiling ng walang imik at hindi nakapagsalita ng matagal. Sa totoo lang, ang sistema ng pagtatasa ng bagong dating na ito ay isang bagay na pinaghirapan niya. Pinag-isipan niyang mabuti ang lahat ng aspeto at umaasa dito para makamit ang kanyang mga tagumpay sa politika. Kung hindi, nakuha niya ang pag-aproba ng mga malalaking shot na iyon sa nakatatandang konseho. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay hindi kailanman isinasaalang-alang. Maliban sa pagbabawal ng mga armas, walang ibang mga paghihigpit. Sa ilalim ng mga maluwag na panuntunan, ang labanan sa pagitan ng mga magsasaka ay maaari pa ring magdulot ng sitwasyon kung saan ang magkabilang panig ay nasugatan, ngunit walang sinuman ang maaaring gumawa ng anuman sa isa. Ito ay hindi maisip. How about? Tinatawag natin itong draw this time. Tumingin si Yunfeng kay Gavin at nagmungkahi sa isang hindi tiyak na tono. 3,776.
Bagamat may kinikilingan siya kina Gavin at Tony, siya pa rin ang Pavilion Master ng Welcome Pavilion. Hindi siya pwedeng maging masyadong bias sa harap ng maraming tao. Sa sitwasyong ito, hindi niya direktang maideklara si Hernan bilang talo at si Tony bilang panalo. Sa karamihan, ito ay magiging isang draw. Kahit na si Gavin ay isa lamang senior steward, si Yunfeng ay may sariling mga channel ng impormasyon at alam na niya na si Linden Chong ay nagpaplanong suportahan si Gavin sa kanyang posisyon. Sa ganitong paraan, ang dalawa sa kanila ay itinuring na mga tao ni Linden Chong at magiging sa parehong grupo sa hinaharap. Dapat silang maging mas magalang sa isa't isa. Isang draw. Natigilan si Gavin at sadyang hininaan ang boses para walang makarinig sa kanya sa paligid. Para kay Yunfeng, ang Pavilion Master, ang pag-anunsyo ng draw sa duel na ito ay higit na magpapakita ng kanyang layunin at patas na imahe. Pagkatapos ng lahat, nakita ito ng lahat. Natural lang para kina Hernan at Tony na tawagin itong draw, at walang makakahanap ng kasalanan dito. Gayunpaman, sinabi niya ang mungkahing ito ng pribado kay Gavin, na nangangahulugang kung may pagtutol si Gavin, mayroon pa ring pagkakataong baguhin ang mga bagay-bagay. Ang isang tusong matandang fox na tulad ni Gavin ay natural na masasabi na si Yunfeng ay nag-iiwan sa kanya ng kaunting pahinga, at naghahanda itong gamitin ang pagkakataong ito para bigyan siya ng pabor. Noong nakaraan, si Gavin ay hindi kailanman nang ahas na mag-isip ng ganoong bagay. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay ang Pavilion Master ng Welcome Pavilion, habang siya, si Gavin, ay isang maliit na senior brother manager. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa kanilang katayuan, at nagkaroon sila ng totoong superior-subordinate na relasyon. Kung mayroon mang kailangang gawin, si Gavin ay nagbigay na lamang ng direktang utos. Paano niya ito napag-usapan ng matino? Gaya ng inaasahan, kailangang tingnan ng may-ari bago hampasin ang aso. Sa malaking suporta niyang Master Linden Chong, iba talaga ang treatment. Sa ganitong bilis, kung siya ang magiging ikatlong Pavilion Master sa hinaharap, kahit na ang mataas at makapangyarihang Pavilion Master na si Yunfeng ay kailangang tawagin siyang kapatid at makipagbunaw sa kanya. Si Gavin ay lihim na nasiyahan, ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya, Lord Pavilion Master, ang salitang, draw, ay hindi kailanman lumitaw sa mga patakaran ng aming bagong dating na pagtatasa. Tutal, ang mga patakaran ay inaprubahan ng mga matatanda. Kung binago namin ito ng pribado, natatakot ako na sabihin na hindi namin iginagalang ang mga nakatataas at makaakit ng mga artista sa panitikan, walang mga martisal na chismis muna sa literatura at walang chismosa. Sining. Ito ang katotohanan. Tama, pero kailangan nating harapin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Kung patuloy nating hahatakin ito at may mangyari sa dalawang bagong dating sa entablado, pagkatapos ay Gavin, hindi natin ito maipaliwanag sa mga nakatataas. Nag-aalangan na sabi ni Yunfeng. Totoong medyo delikado ang pagdaragdag ng salitang, draw, nang walang pag-aproba ng mga nakatataas, ngunit kung magpapatuloy ito, mamamatay sa pagod sina Hernan at Tony, dalawang potensyal na bagong dating sa foundation establishment. Ang mga kahihinatnan ng bagay na ito ay magiging mas malala kaysa sa nauna. Sa oras na iyon, kapag ang usapin ay nahuli ng isang taong may lihim na motibo at naayos na, siya, si Yunfeng, ang malugod na pinuno ng pavilion, ay hindi maiiwasang matatakpan bilang walang kakayahan at walang kakayahan. Hindi ito biro. Ang pagiging fired on the spot ay isa ng magaang parusa. Baka maalarma pa ang law enforcement hall. Kapag nahukay ang mga malilim na bagay na iyon, magiging mahirap para sa kanya, Yunfeng, na hindi mamatay. Kaya naman, kahit na kailangan niyang tiisin ang kaunting panganib na pagtsitsismisan, kailangang mabilis na tapusin ni Yunfeng ang labanang ito na magiging sanhi ng paghihirap ng magkabilang panig. Kung tutuusin, parang wala siyang koneksyon sa taas. Hanggat hindi niya inaalerto ang mga masasamang loob sa law enforcement hall, hindi magiging malaking problema para sa kanya ang pagtsitsismisan at pagkalat ng chismis. Nang marinig ito, inikat ni Gavin ang kanyang mga mata at sinabing, Pavilion Master, may paliwanag talaga ako.
Hindi na kailangang i-drag ito ng ganito, at hindi na kailangang gumamit ng salitang draw, na hindi pa lumalabas sa rules. Hindi na kailangang makipagsapalaran. Ito rin ay makatwiran at may batayan, para walang sino man ang makapili ng buto dito. Oh! Kung gayon Gavin, sabihin mo sa akin. Nagningning ang mga mata ni Yunfeng. Kung maaari niyang makuha ang pinakamahusay sa parehong mundo, iyon ang pinakamahusay para sa kanya. Tumawa si Gavin at agad na tumabi, ulong ng ganito at ganito. Paulit-ulit na tumango si Yunfeng habang nakikinig, pumapalakpak sa mesa bilang papuri. Pagkatapos nilang mag-usap ng pribado, si Yunfeng ay lumakad papunta sa ring at nag-anunsyo sa mga tao, dahil sa mga espesyal na pangyayari ng tunggalian na ito, ang mga baguhan mula sa magkabilang panig ay dumanas ng matinding pagkatalo at nawalan ng kakayahang kumilos. Walang saysay na ipagpatuloy ang laban na ito. Sa katunayan, ang ating Welcome Pavilion ay maaaring mawalan pa ng dalawang potensyal na baguhan. Kaya naman, nagpasya akong itigil ang tunggalian na ito sa pangalan ng Welcome Pavilion Master. Ang mga salitang ito ay hindi nagdulot ng anumang pagtatalo. Alam ng lahat, kabilang si Terence at ang iba pa, na ito ang hindi maiiwasang resulta. Kung hahayaan nilang magpatuloy sa laban sina Hernan at Tony, malamang na matapos na ang posisyon ni Yunfeng bilang master ng pavilion. Gayunpaman, ang sumunod na mga salita ni Yunfeng ay nagdulot ng kaguluhan. Gayunpaman, kahit na ang magkabilang panig ay natalo at walang sino man ang maaaring gumawa ng anuman sa isa, ang Rookie Challenge ay hindi kailanman naging isang tabla. Ang isang pagkatalo ay isang pagkatalo, ang isang panalo ay isang panalo. Ayon sa mga patakaran, ang challenger mula sa isang mas mababang ranggo na kuweba ay natural na ang mas mahinang partido. Kahit na ito ay magtapos sa isang tabla, maaari pa ring sabihin na ang mahina ay natalo ang malakas. Kaya't ang aming laging tinatanggap ang bagong pavilion ay hindi natatakot sa bagong pavilion. Ipahayag na ang nagwagi sa tunggalian na ito ay si Tony mula sa kuweba numero 13 sa paanan ng bundok. Sabi ni Yunfeng sa matuwid na tono. Nanalo si Tony. Natigilan ang karamihan. Pagkatapos nilang bumalik sa kanilang katinoan, sumabog sila sa isang talakayan. Bagamat walang mapagpipilian sa argumento ni Yunfeng, pagkatapos ng lahat, ayon sa mga patakaran ng Rookie Challenge, ang aktibong naghamon ay hindi makapag-drag ng oras at kailangang gumawa ng unang hakbang sa loob ng kalahating oras ng insenso. Ito ay talagang isang likas na kawalan. Gayunpaman, nakikita ng lahat ng naruroon na malinaw na inikat ni Hernan ang mga mesa at nakakuha ng mataas na kamay. Kung kailangang magbigay ng paliwanag, mas makatwiran para sa isang tabla kung saan ang magkabilang panig ay dumanas ng matinding pagkatalo. Gayunpaman, direktang hinatulan siya ni Yunfeng na natalo kay Tony, na malinaw na hindi patas kay Hernan. Siyempre, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanila. Ang iba ay nanunood lang ng palabas at pag-usapan ito. Hindi sila magdudulot ng gulo dahil dito. Gayunpaman, bilang amo ni Hernan, hindi lang tatayo si Terence at panoorin ang kanyang tagasunod na nagdurusa. Pavilion Master Hu, patawarin mo ako sa pagiging mausisa. Nakakita ka na ba ng labanan kung saan ang mananalo ay nakahiga lang sa lupa nang hindi alam kung siya ay patay o buhay, habang ang natalo ay kaya pang tumayo sa entablado? Dahan daw ang naglakad si Terence papunta sa gilid ng stage at nakataas ang isang kilay. Sa sandaling ito, pagkatapos marinig ang anunsyo ni Yunfeng, si Tony ay nakahinga ng maluwag at agad na nawalan ng malay. Sa kabilang banda, si Hernan, na idineklara palang natalo, ay bumaantong hininga. Ang ibang rookies ay hindi napigil ang tumawa sa kabalintunaan, kahit nawala sila sa panig ni Terence. 3,777. Dahil nasample sa mukha ng isang baguhan tulad ni Terence, nakaramdam ng hiya si Yunfeng. Bagamat parang makatwiran ang mungkahi ni Gavin, nakakahiya pa rin sa sitwasyong ito. Ang ganitong pakiramdam ay parang isang hukom na sumipol laban sa kanyang konsensya, na nalantad lamang sa lugar. Kahit na may makapal na balat ni Yunfeng, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hiya. Ang Tony na ito ay talagang isang piraso ng bulok na putik na hindi makahawak ng pader.
Damn it, papatayin ka ba kapag nagngangalit ang iyong mga ngipin at kumapit ng kaunti pa? Bakit ang bilis mong matamba? Hindi mo ba nakita na kaya pang tumayo ni Hernan? Gayunpaman, gaano man siya kahihiyan, ang mga salitang binigkas ay parang tubig na natapon, at mahirap kunin ang natapong tubig. Gaano man kabalintuna ang sitwasyon, kaya lang niyang tiisin ang sarili at tiisin. Ikaw si Terence, tama. Isang baguhan lang ang naglakas loob na magpahayag ng irresponsibleng pahayag tungkol sa desisyon ng Pavilion Master na ito. Hindi ba itinuro sa iyo ng Senior Marshal Brother Steward ang mga patakaran ng Welcome Pavilion? Malamig na tinitigan ni Yunfeng si Terence at pinagalitan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy si Yunfeng, ngunit dahil nagtanong ka, at ubiling sasagutin ng Pavilion Master na ito ang iyong tanong sa harap ng napakaraming tao. Hindi mahalaga kung nakaluhod man sila o nakatayo, at least kapag ako na ang naghatol, ni isa sa kanila ay hindi makatayo. May iba pang pagtutol. Ang mga tao sa ibaba ng stage ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa. Bagamat ang mga salita ni Yunfeng ay puno ng lakas, ang nilalaman ay sa katunayan ay hindi makatwiran. Alam ng lahat na upang matiyak ang pagiging patas, ang pinakapangunahing at pangunahing prinsipyo ng lahat ng mga patakaran ng Rookie Challenge ay ang kinalabasan ng labanan ay kailangang pagpasyahan ng dalawang partido. Walang sino man, kabilang ang mga hukom, ang maaaring makagambala sa anumang dahilan. Sa laban na ito kung saan nagdusa ang magkabilang panig, kahit na walang pagpipilian si Yunfeng kundi ang makialam, kailangan niyang gawin ang lahat para mabawasan ang panghihimasok sa mga resulta. Gayunpaman, malinaw na sumipol ang resulta. Siya ay pumanig kay Tony nang walang anumang pag-aalinlangan, na malinaw na sumalungat sa orihinal na intensyon ng Rookie Challenge. Ang kanyang mga salita ay hindi makatwiran at hindi masyadong marami. Hindi mapigilan ni Terence na mapamura, at sisigot na sana nang si Hernan ay bumaba sa entablado, binigyan ng tingin si Terence, na nagpapahiwatig na hindi na kailangang makipagtalo kay Yunfeng. Siya ay nagpapasalamat sa tulong ni Terence, ngunit alam niya na sa pagkakaiba ng kanilang katayuan, ang ganitong uri ng pangangatwiran ay hindi gagana. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang amo na si Terence, hindi nito mababago ang katotohanan na siya ay baguhan pa rin sa pavilion. Para sa isang baguhan lang sa Green Cloud Pavilion na makipagtalo sa Pavilion Master ng Welcome Pavilion, walang silbi kahit gaano pa siya katwiran. Natukoy na ang resulta. Likas na nauunawaan ni Terence ang loika na ito, at dahil si Hernan mismo ay may parehong mga iniisip, hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pagsasalo-salo kay Yunfeng. Kinailangan niyang iwanan ang galit na ito kay Hernan. Para naman kay Yunfeng. Si Terence ay hindi nagmamadali. Natapakan niya ang napakaraming makapangyarihang tao sa karaniwang mundo, kaya walang pagmamadali. Ang isang bayani ay hindi natatakot na ang kanyang background ay masyadong simple, ito ay pareho para sa Sky Class Island. Si Zhang Lijiu ba ay isang baguhan mula sa secular na mundo? Ngunit ano ang nangyari sa huli? Senior kuya ko, bumalik ka muna kay Hernan. Pupunta ako mamaya para gamutin ang mga sugat niya. Sabi ni Terence sa lalaki. Bagamat malubha ang mga pinsala ni Hernan, 100% pa rin ang tiwala ni Terence na mapapagaling niya ito sa maikling panahon. Gayunpaman, ang hamon ngayon ay hindi pa tapos, at tumakbo si Terence at Randolph ay kailangang manatili dito at bantayan siya. Nagulat ang magkapatid, alam nila na si Terence ay isang alchemist, ngunit hindi nila narinig na nakakapagpagaling siya ng mga tao ng sabay. Hindi sinusubukan ni Terence na maging ang banal na doktor na si Zhang Lijiu, tama ba? Natarante siya, pero hindi nagtanong ang lalaki. Sa ganang kanya, malamang na mayroon si Terence ng Supreme Grade 4 Great Recovery Pill o kahit na Supreme Grade 5 Great Recovery Pill na ginawa niya. Tumango ang lalaki kay Terence, at umalis kasama si Hernan. Si Terence at ang iba ay tumigil sa pagprotesta. Sa ganitong paraan, naayos ang labanan sa pagitan nina Hernan at Tony. Bagamat nasugatan ang magkabilang panig, ang resulta ay sinamantala ni Tony ang bias ni Yunfeng. Kumuha siya ng 4 na puntos mula kay Hernan at nakakuha ng numerong 12. Boss, ano sa tingin mo na hinahamon ko si Tony ngayon?
Biglang Randolph na nagmungkahi. Si Tony ay wala ng malay. Magising man siya, magiging walang kwentang palamuti lang siya. Kung talagang hinamon siya ni Randolph, ang tanging pagpipilian ni Tony ay ang aminin ang pagkatalo. Kung hindi, para sa kapakanan ng paghihiganti ni Hernan, kahit ang isang matapat na tao na tulad ni Randolph ay hindi tututol na ipadala siya sa kanyang kamatayan. Higit pa rito, si Tony ay kasalukuyang nasa kuweba numero 12 sa paanan ng bundok. Ang tanging tao sa buong Green Cloud Pavilion na maaaring gumawa ng inisyatiba upang hamanin siya, maliban kay Hernan na malubhang nasugatan, ay sina Billy at Randolph lamang ang tumakbo mula sa kuweba numero 15 sa paanan ng bundok. Kung si Randolph ang nagkusa na hamanin si Tony, ito ay magiging ganap na makatwiran. Kahit na hinayla ni Gavin at ng iba pa si Yunfeng, ang Pavilion Master, wala itong silbi. Walang dahilan para pigilan si Randolph. Nagulat siya, ngumiti lang si Terence. Iiwan ko ang galit na ito kay Hernan sa susunod na round. Sundin mo lang ang orihinal na plano at isa-isa mong akyatin ang kuweba. Hindi mo lang sasayangin ang mga puntos mo, kundi baka lalo mo pang paiyakan si Tony pagdating ng panahon. Randolph na natigilan habang nakatingin sa misteryosong ngiti ni Terence. Nag-isip siya sandali at ngumiti, kung gayon alam ko na ang gagawin. Simple lang ang dahilan. Kung hinahamon niya si Tony ngayon, ito ay talagang nagdaragdag ng insulto sa pinsala at makakatulong kay Hernan na ilabas ang kanyang galit. Gayunpaman, magkakaroon ng side effect, at iyon ay kailangan ni Tony na tumalon pabalik sa kuweba numero 15 sa paanan ng bundok. Sa ganitong paraan, hanggat sumuko si Tony at kinuha ang 4 na puntos na kakakuha lang niya, makakabili siya ng kuweba bilang 15, ang perpektong kanlungan. Hanggat hindi siya naghahaman ng sinuman, walang makakaistorbo sa kanya. Malinaw na hindi ito ang resulta na gusto ni Terence at ng iba pa. Paano niya pabayaan si Tony ng ganoon kadali bago niya natutunan ang kanyang leksyon? Kahit si Terence ay hindi sasang-ayon sa isang bagay na ganito, lalo na si Hernan. Sa panlabas, ang bias na paghatol ni Yunfeng ay tila nagbigay kay Tony ng isang malaking kalamangan, ngunit sa isang kahulugan, ito ay katumbas din ng pagtulak sa kanya sa isang hukay ng apoy. Huwag kalimutan na parehong tumakbo sina Hernan at Randolph ay nasa likuran niya, at ang inisyatiba ay nasa kanilang mga kamay. Kung magsanib puwersa silang dalawa para maglunsad ng two-shot combo, maluha-luha si Tony. 3,778. Matapos ang madugong labanan sa pagitan nina Hernan at Tony, nagpatuloy ang ikatlong round ng Green Cloud Pavilion Newcomer Challenge Competition. Sa pagkakataong ito, ang challenger ay si Randolph. Cave number 15, Randolph. Challenge cave number 14, Billy. Sabi ni Randolph sa malinaw na boses habang naglalakad papunta sa ring. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang mga bagong dating sa madla ay nagkagulo. Si Gavin at Tony, na dahan-daang nagising, ay hindi napigil ang makahinga ng maluwag. Sa mga mata ng mga taong ito, Randolph, bilang kasabwat ni Hernan, ay tiyak na tumayo upang ilabas ang galit ni Hernan nang makita niyang naka-blacklist si Hernan. Bakit niya hinamon ang mahinang Billy? Ito ay simpleng katawa-tawa. Kung ikukumpara sa iba, pagkatapos marinig ni Billy, ang taong nasasangkot, ang mga salita ni Randolph, ang kanyang mukha ay agad na naging kasing itim ng ilalim ng isang palayok. Ito ay masyadong kakilakilabot na tingnan, at siya ay halos magbulalas ng banal na tae. Bago ito, nang makita niya ang eksena nina Hernan at Tony na nasugatan, lalo na matapos marinig ang hindi patas na paghuhusga ni Pavilion Head Yunfeng, talagang nadama ni Billy na maswerte. Siyempre, hindi siya tanga para hamanin si Tony. Bagamat si Tony ay isa na ngayong malubhang na sugatan na hindi man lang makapagsalo ng manok at madaling makakuha ng 4 na puntos kung hamanin niya ito, mapapahamak siya kung maglakas loob siyang sampilan si Tony habang siya ay nahuhulog. Ni hindi niya alam kung ano ang kamatayan. Gayunpaman, kahit na hindi niya planong sipain si Tony habang siya ay down, si Billy ay nakakita pa rin ng pagkakataon dito. Isang pagkakataon para kina Tony at Terence na lumaban sa isa't isa habang siya mismo ay nanatili sa labas ng laro. Sina Hernan at Tony ay parehong nasugatan.
Upang matulungan si Hernan na mailabas ang kanyang galit, direktang Randolph upang hinamon si Tony. Kapag nakabawi si Tony, tiyak na hahamunin niya si Randolph at si Hernan para sa kapakanan ng kanyang reputasyon at aktwal na puntos. Ito ang perpektong senaryo sa isip ni Billy. Dapat malaman na mayroon lamang 18 rounds sa challenge competition. Malinaw na hindi sulit para sa makapangyarihang mga bagong dating tulad ni Tony na patuloy na pabalik-balik sa pagitan ng mga tirahan ng kuweba na may mababang ranggo. Kinailangan nilang makarating sa mas mataas na ranggo sa lalong madaling panahon upang magkaroon ng pagkakataong makakuha ng mas maraming puntos ng hamon. Kaya, sa teorya, ang perpektong senaryo na ito ng Billy ay malamang na maging isang katotohanan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tumakbo agad si Randolph para bigyan siya ng isang mahigpit na sampal sa mukha. Sa pagtingin sa pino, reserba, at hindi gumagalaw na aura ni Randolph ng isang eksperto, halos maiyak si Billy. F***sake. Hindi ka ba maaaring magpakita ng ilang kapatid na katapatan? Hindi ba niya nakita na si Hernan ay dumanas lang ng ganoong kalaking hinaing? Dapat akong magmadali at tear-okan si Tony para ipaghiganti siya. Ano ang impyerno ay ang kahulugan ng paggulo sa isang mahina na scum tulad ko. Kahit gaano pa karaming kabastusan ang isinumpa niya sa kanyang isipan, nakakaakyat lang si Billy sa entablado ng ayaw. Wala siyang choice kundi tanggapin ang hamon. Green Cloud Pavilion Rookie Challenge Round 3, Round 2. Cave number 15, Randolph. Challenges Cave number 14, Billy. Magsisimula na. Inihayag ng hukom. Please, sabi niya. Randolph nang walang sinasabing kilos ng paanyaya. Namamanhid ang anit ni Billy. Bagamat alam niyang siya ang huli sa mga baguhan ng Green Cloud Pavilion at tiyak na hindi niya kayang talunin si Randolph, at mas ligtas at mas maaasahan ang aminin ang pagkatalo, isa pa rin siyang Sky Class Full Master kahit gaano siya kaina. Ang sinumang magsasaka ay may malakas na pagpapahalaga sa sarili. Kahit na ang mga mahihinang hamak na tulad ni Billy na naaapakan ng iba ay walang kaitaliwasan. Bagamat ipinakita ng nakaraang pagganap ni Randolph na hindi siya simple, hindi pa talaga siya nakipaglaban hanggang kamatayan sa sinuman. Noong huli siyang hinamon ni Tony, diretso niyang inamin ang pagkatalo. Nangangahulugan ito na ang lakas ng taong ito ay maaaring hindi kasing lakas ng iniisip ng lahat. Baka bongga lang siya. Pagkatapos ng lahat, si Randolph ay mula sa karaniwang mundo, at natural para sa kanya na magkaroon ng mahinang foundation. Ang posibilidad na maging peke siya ay hindi maliit. Hindi lahat ng practitioner mula sa karaniwang mundo ay kasing baliw ni Terrence, tama ba? Kung iyon ang kaso, ang katayuan ng karaniwang mundo at ang Sky Class Island ay matagal nang pinagpalit, at ang mga taong ito ay hindi na dumaan sa napakaraming problema upang makarating sa Sky Class Island. May 4 na puntos pa rin si Billy. Kung kaya niyang manalo sa laban ngayon, hindi lang siya mawawala ng 2 puntos, ngunit maaari pa siyang makakuha ng kaunti mula sa Randolph. Sa ganitong paraan, hanggat maaari siyang mag-ani ng 2 binhi ng espiritual na damo sa panahon ng pagsubok sa espiritual na halamang gamot, magagawa niyang panghawakan ang huling dayami ng kahihiyan. Hindi bababasa, hindi siya mahuhulog sa negatibong marka at magkakaroon pa rin ng pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, kung aaminin niya ang pagkatalo sa laban ngayon, wala siyang pagkakataong mabuhay. Kaya naman, anuman ang mangyari, si Billy ay makakapagnalit lamang ng kanyang mga ngipin at piniling labanan si Randolph. Sa kaunting swerte na ito, huminga ng malalim si Billy at sa wakas ay inipon ang kanyang lakas ng loob para umatake. Kung ikukumpara kay Tony, isang early-stage foundation building expert na nag-practice ng 1,000 kick technique, ang bilis ni Billy ay hindi mabilis kahit na siya ay lumabas ng todo, lalo pa ang pagbibigay kay Randolph ng anumang pressure. Si Randolph ay hindi man lang gumamit ng yapik ni Mirage. Sa simpleng paalang na paggalaw ay naiwasan niya ang atake ng kanyang kalaban. Pagkatapos, sinamantala ang katotohanang hindi nag-react ang kabilang partido, Randolph na iniunat ang kanyang mga braso at hinawakan ang likod na kwelyo ng damit ng kabilang partido. Sa kaunting puwersa, ang katawan ni Billy ay biglang pinalipad sa ere. Paglipad niya ulit ay nasa labas na siya ng stage.
Ayon sa mga alituntunin ng hamon, ang sinumang mahulog sa ring, hindi alintana kung sila ay nasugatan o hindi, ay matatalo. Ito na. Napatulala ang lahat. Masyadong mabilis natapos. Totoong mahina si Billy, at natalo rin siya sa isang galaw ng hominin niya si Terence noong nakaraang pagkakataon, ngunit si Terence ay ang mapang-akit na no. Isa na newbie kung tutuusin. Ang lahat ay handa para dito, kaya hindi ito nakakagulat. Ngunit sa pagkakataong ito, si Randolph lang ang hindi nagpakita ng anumang malakas na performance. Ginamit pa nga ni Randolph ang pinakapangunahing pamamaraan ng martial arts sa isang palitan. Hindi man lang masabi ng mga tao sa audience kung ano ang kasalukuyang lakas ni Randolph. Sa huli, si Billy ay hindi man lang makalabas ng isang umutot at itinapon pababa ng walang dahilan. Ang isang mahina ay talagang isang F***king na mahina. Ni hindi niya kinaya ang isang umutot. Randolph mula sa kuweba number 15 sa paanan ng bundok na hinamon si Billy mula sa kuweba number 14. Si Randolph ay nanalo. Inihayag ng hukom. Salamat sa pagpayag na manalo ako. Tinakbo ni Randolph ang kanyang mga kamay patungo kay Billy, na nasa ibaba ng entablado, at pagkatapos ay bumaba ng entablado sa isang nakaka-relax na paraan. F***. Paano ako nakababa dito? Kahit na Randolph palabas ng stage, hindi pa rin nagre-react si Billy. Paano ako nakarating dito? Bagamat ang ibang mga baguhan ay nalitaw sa laban na ito at hindi masabi kung gaano kalakas ang pinuno ni Terence, walang duda na ang lakas ni Randolph ay higit pa sa mga ordinaryong baguhan na tulad nila. 3,799. Dati, akala ng lahat na si Hernan ay basurang Hernan. Sa huli, pilit siyang naging eksperto sa maagang yugto ng foundation building realm at nakipag-away pa kay Tony hanggang sa pareho silang nasugatan. Ngayon, ang Randolph na ito ay tumakbo na casual na pinaalis si Billy. Walang makapagsasabi sa lalim ng kanyang lakas. Gayunpaman, kahit na hindi ito makita ng iba, sapat na ang lakas at paningin ni Gavin upang sabihin na si Randolph ay nakarating na sa maagang yugto ng pagtatatag ng foundation. Bagamat hindi ipinakita ni Randolph ang kanyang buong lakas, malinaw na naramdaman ni Gavin na itong mukhang ordinaryong Randolph ay kapareho ng Crash Hernan. Randolph at si Hernan ay nasa mga unang yugto pa lamang ng pagtatayo ng pundasyon, at si Terence ang numero unong baguhan sa antas ng halimaw. Akala nila ay walang espesyal, ngunit ngayon na naisip nila ito, silang tatlo ay bumuo ng isang grand formation. Bagaman, sa labas ng mundo, silang tatlo, kabilang si Terence, ay nasa maagang yugto pa lamang ng kanilang lakas, at hindi mailalarawan na, kamangha-manghang, ngunit sa malugod na bagong pavilion, sila ay parang panaginip na line-up. Hindi lang sila kahanga-hanga, sadyang kahanga-hanga sila. Maging si Gavin, ang managing big brother, na may potensyal na maging pangatlong pavilion master, ay hindi maiwasang sumakit ang kanyang mga ngipin sa pag-iisip ng line-up na ito. Hindi nakakatakot kung si Terence lang ang lalakas, pero kung lalakas ang lahat sa grupo, napakahirap hawakan. Si Terence at ang dalawa pa ay magiging mas mahirap pakitunguhan sa hinaharap, ngunit kapag silang tatlo ay lumaki na, ang mga talahan na yan ay maaaring ibalik. Ang pangunahing kaaway ni Gavin ay nasa kanyang dulo. Hindi. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para matanggal ang mapanganib na usbong na ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang problema sa hinaharap. Pinandilatan ni Gavin si Terence at si Randolph na may makamandag na tingin bago lumingon kay Tony na lubhang nasugatan. Kinurot niya ang baba niya ng may pag-iisip. Terence, Randolph, at Hernan, ang tatlong ito ay mukhang napakalakas sa malugod na bagong pavilion, at masasabing imposibleng harapin sa ilalim ng iba't ibang panuntunan sa proteksyon ng mga bagong dating, ngunit hindi ito ganap na imposible. Hindi bababasa, mayroong isang pagkukulang sa 3 taong ito, isang nakamamatay. At ang kapintasang ito ay nasa Hernan. Huwag kalimutan na ngayon ay malubhang nasugatan si Tony at nasa isang malungkot na kalagayan. Si Hernan, na nasugatan kasama niya, ay tiyak na wala sa mabuting kalagayan. Imposibleng gumaling siya sa loob ng 10 araw hanggang kalahating buwan.
Hindi niya alam ang antas ng lakas ni Randolph, o kung matagumpay ba siyang nakapasok sa foundation tulad ng Hernan, ngunit si Hernan ay walang alinlangan na pinakamahinang link sa tatlo ito ang pinakamahusay na oras para alisin siya. Gayunpaman, si Gavin ay nagkaroon ng napaka-awkward na problema, wala siyang sapat na malalakas na lalaki sa ilalim niya, hindi bababa sa hindi sapat upang harapin ang grupo ni Terrence. Parang wala na siyang mahanap na iba kundi si Tony. Bagamat hindi masama si Chengmin, hindi pa niya naitatayo ang kanyang foundation. Wala siyang foundation building pill o foundation building liquid tulad ni Tony, kaya imposible para sa kanya na makalusot sa foundation building stage sa maikling panahon gamit ang sarili niyang lakas. Kung kahit si Chengmin ay hindi magawa, mas magiging imposible para sa ibang mga baguhan na gawin ito. Para harapin ang trio ni Terrence, kahit ilang beses silang magbilang, ang mabigat na responsibilidad na ito ay naaayon kay Tony. Si Gavin ay ang malaking senior ng isang manager, at gayunpaman mayroon siyang grupo ng mga bagong tao sa ilalim niya, hindi man kasing lakas ni Terrence, isang mortal lang. Ito ay higit pa sa isang kabalintunaan, ito ay isang biro. Ang mas nakakahiya ay alam niya kung ano ang kahinaan ni Terrence, at ang kanyang tanging kapaki-pakinabang na piraso ng chess, si Tony, ay malubhang nasugatan din. Hindi siya makapagkusa na salakayin si Hernan dahil sa kanyang rangkang. Alam ni Gavin ang kahinaan ng kanyang kalaban, ngunit wala siyang magawa. Sa pagkakataong ito, tunay na naunawaan ni Gavin kung ano ang ibig sabihin ng pananakit ng bola. Hindi ito gagawin. Ito ay isang bihirang pagkakataon, at walang ganoong bagay bilang isang pangalawang pagkakataon. Hindi ko maaaring hayaan ang basurang si Hernan na patuloy na kumilos ng mayabang. Nakakunot ang noo ni Gavin habang pinag-iisipan niya ito. Napatingin siya kay Tony, na nasa paanan niya, at biglang may naisip. Ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang nakakatakot na ngiti. Pagkatapos tumakbo ni Randolph at Billy, sa wakas ay nakapasok sa tamang track ang Rookie Challenge. Bagamat walang anumang nakakasilaw na numero tulad ng nangungunang 5, sa pagpapakita ng mga nakaraang ilang mga laban, ang iba pang mga rookies ay lahat ng pumped up. Pabalik-balik ang eksena, at medyo matindi at mainit ang dugo. Natapos ang ikatlong round ng Newcomer Challenge, at pagkaalis ng mga bagong dating, pumunta si Terrence sa ika-13 kuweba para pagalingin si Hernan. Ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib, ngunit ito ay isang malubhang pinsala. Kung hindi niya ito magamot ng mabilis, mag-iiwan ito ng pangmatagalang peklat. Boss, kaya mo ba talagang magpagaling ng mga tao? Akala ko ay nilinis mo ako ng gamot na panggamot. Naramdaman ng mainit na chi mula sa palad ni Terrence, hindi maiwasan ni Hernan na magulat. Hindi lang siya, kundi ang kanyang senior brother at si Randolph, na wala sa ngayon, ay naisip din iyon. Pagkatapos ng lahat, ang kasanayan ay mas mahalaga kaysa sa dami. Mayroon lamang isang tableta na Diyos at medikal na santo, si Zhang Liju. Kung pareho ang ginawa ng lahat, ang resulta ay magiging karaniwan ang dalawa. Hindi lamang sila makakagawa ng anumang mga trick, ngunit maaaring makaapekto ito sa pinakamahalagang bahagi ng pagpapabuti ng kanilang lakas. Ito ay isang maliit na pagkawala, hindi katumbas ng halaga. Kahit na ako, ang iyong boss, ay isang alchemist, hindi ko kayang pinuhin ang lahat ng uri ng mga table tasks, at nangangailangan ito ng oras, tama. Paano ito magiging mas comfortable kaysa sa direktang pagpapagaling sa iyo? At saka, ito ay hindi isang malaking bagay, ngunit ang aking pamamaraan ng pagtatanim ay medyo espesyal. Napangiti si Terrence. Hehe, boss, napakadali mo. Ilang taon na akong naglilinang, pero wala pa akong nakikitang makakapagpagaling sa iba ng ganito. As expected sa amo natin, makapangyarihan ka at dominante, bihasa sa lahat ng bagay. Tumawa at nagpuri si Hernan. Ang brat na ito ay medyo magaling sa pambobola. Umiling si Terrence, walang imak. Tandaan mo, huwag mong ipakalat ang balita na kaya kong magpagaling ng tao. Magdudulot ito ng gulo. That's for sure. Don't worry, boss. Naiintindihan ko ang prinsipyo na ang yaman ng isang lalaki ang madyay guilty sa kanya. Hindi ko talaga sasabihin kahit kanino. Nangako si Hernan.
Tumango si Terence, gamaan ang loob. Sinabi niya kay Hernan na tumutok sa pagpapagaling sa lalaki. Mabagal na lumipas ang oras, at pagkaraan ng 6 na oras, sa wakas ay binawi ni Terence ang kanyang chi at tinapos ang pagpapagaling. Ang 6 na oras ay isang hindi kapani-paniwalang maikling panahon para sa iba, ngunit naisip ni Terence na ito ay isang mahabang panahon para sa kanya upang ganap na gumaling ang mga pinsala ni Hernan kahit na siya ay nasa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage. Nangangahulugan ito na ang mga pinsala ng bata ay mas malala kaysa sa hitsura nila. 3,780. Pagkatapos ng lahat, nakipag-away siya kay Tony, isang eksperto sa parehong antas, at ang magkabilang panig ay nasugatan. Hindi pa banggitin, matagumpay na naitayo ni Hernan ang kanyang foundation noong nakaraang araw, kaya hindi matatag ang kanyang lakas. At saka, in terms of martial arts techniques, natural na dehado siya. Ang resultang ito ay matatawag ng tagumpay ng mahina laban sa malakas. Sa makatuwid, ang pinsala ni Hernan ay mahigpit na pagsasalita, nakamamatay. Bagamat kayapan niyang tumayo at magsalita pagkatapos makipaglaban kay Tony, at mukhang mas maganda kaysa kay Tony, na nahimatay on the spot, talagang nakahawak pa rin siya hanggang ngayon. Kahit na ang ganitong uri ng pagganap ay mukhang kahanga-hanga sa mga tagalabas, mula sa pananaw ng pagpapagaling, ito ay pagsira sa sarili, at ito ay hindi gaanong epektibo kaysa sa direktang pagkahimatay ni Tony. Sa madaling salita, si Hernan, ang taong ito, ay isang tipikal na tao na gustong magligtas ng mukha at magdusa. Alam niyang malubha ang mga sugat niya, ngunit nagpanggap pa rin siyang walang pakialam sa harap ng mga tagalabas. Kung tutuusin, alam ng kung sino man ang nasasaktan. Kung hindi dahil sa tulong ni Terence, si Hernan ay hindi na makakapasok sa susunod na round, lalo pa ang pagpapagaling sa kanyang sarili. Patay na siya noon. Gayunpaman, sa isang boss na tulad ni Terence, hindi ito isang malaking bagay. Hanggat hindi ito isang uri ng sakit na walang lunas, hanggat hindi siya namamatay, may iligtas siya ni Terence. Boss, ikaw na. Ang bilis mo namang tapos. Nakadama ng kalmado si Hernan at hindi niya maiwasang magulat. Sige, damhin mong mabuti at tingnan kung may problema. Huwag mag-iwan ng anumang nakatagong panganib. Sabi ni Terence na may mahinang ngiti. Sinuri na niya siya, at gusto lang niyang pakalmayan si Hernan. F***. Boss, napakaganda mo. Paano mo mapapagaling ang isang tao ng napakabilis? Sa aking mga pinsala, kung makahanap ako ng ilang banal na doktor upang tretuhin ako, aabutin ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahati ng 1 buwan, kasama na ang mga medicinal pill na kinain ko. Pero boss, gumaling ka na talaga sa loob lang ng 6 na oras. Masyadong exaggerated ito. Hindi mapigilan ni Hernan na mabigla. Ngayon lang niya napagtanto kung paano naka-recover si Terence ng ganoon kabilis pagkatapos kumuha ng full force attack mula sa isang peak early foundation stage practitioner sa panahon ng resistance test. Akala niya noon ay kamangha-mangha, ngunit ngayon na naisip niya ito, hindi na ito nakakagulat kahit ang kanyang mabibigat na sugat ay gumaling sa loob ng 6 na oras, kaya kung si Boss Terence mismo, hindi ba ito magiging mas madali at mas kaaya-aya? Ang mga kakayahan ng kanilang amo na si Terence ay hindi lamang hindi maarok, ito ay nakakabigla. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti sa reaksyon ni Hernan. Hinimok niya, bilasan mo at itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparerekon. Pagkatapos mo dito, kailangan ko pang bumalik at magsalin ng totoong chi sa mga buto ng damong espiritu. Oh. Paulit-ulit na tumango si Hernan at sinimulang suriing mabuti ang kalagayan ng kanyang katawan. Gayunpaman, sa sandaling magsimula siya, agad siyang natigilan at hindi nagsalita. Sa sandaling ito, hindi lamang nawala ang lahat ng nakamamatay na pinsala sa kanyang katawan, ngunit natagpuan din niya na ang tunay na chi sa kanyang katawan ay mas dalisay at mas sagana kaysa dati. Dapat itong malaman na matagumpay niyang naitayo ang kanyang foundation kahapon. Bagamat mayroon na siyang lakas sa maagang yugto ng foundation building realm, hindi matatag ang kanyang kaharian. Ang daloy ng tunay na chi sa kanyang katawan ay kung minsan ay malakas at kung minsan ay mahina, kaya pansamantalang hindi niya ito lubos na nakontrol.
Ngunit ngayon, hindi lamang mas dalisay at mas malakas ang kanyang tunay na chi, ngunit na-control din niya ito sa isang pag-iisip. Kaya niyang kontrolin ito ng perpekto. Ayon sa sentido komun, ang ganitong uri ng apoy ay mangangailangan ng isa pang kalahating buwan ng mapait na paglilinang, naghihintay para sa unang bahagi ng foundation stage na ganap na maging matatag bago ito magawa. Nasa bingit na siya ng kamatayan, ngunit pagkatapos ng paggamot ni Terence, hindi lamang siya gumaling, ngunit sumulong pa siya ng isang malaking hakbang sa kanyang antas ng cultivation. Paano ito gumaling? Kahit na ang maalamat na grade 4 Great Recovery Pill ay hindi nagkaroon ng ganoong kalabisan at makalangit na epekto. Hindi maiwasang magtaka ni Terence sa natulala na ekspresyon ni Hernan, anong problema? May mali ba? Sa hindi inaasahang pagkakataon, napalunok si Hernan ng kanyang laway at inikat ang kanyang ulo para seryosong magtanong, Boss, hindi ikaw ang reincarnation ng ilang immortal, di ba? Isang divine immortal. Reincarnated. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Bagamat may mga makapangyarihang magsasaka sa mundong ito na maaaring lumipad sa langit at lumubog sa lupa, wala pang tinatawag na mga immortal at makapangyarihang tao. Ang mga alamat at ang tunay na mundo ng paglilinang ay dalawang ganap na magkaibang konsepto. Nako, naiintindihan ko. Boss, ikaw ang reincarnation ng isang master at hindi ka maarak. Hindi mo naman pwedeng ipaalam sa iba, di ba? Huwag kang mag-alala, tiyak na tikom ang bibig ko. Nangako si Hernan. Maliban sa kadahilanang ito, hindi niya maisip sa kanyang maliit na kaalaman kung paanong ang isang normal na practitioner sa karaniwang mundo ay magkakaroon ng mga kakayahan ni Terence na lumalaban sa langit. Ito ay hindi magkaroon ng kahulugan sa lahat. Napaikot lang ng mata si Terence sa reaksyon ni Hernan at ikinaway ang kanyang kamay, pagtingin ko sa iyo, alam kong okay ka lang. Mag-leave muna ako. Dapat maglaan ka ng oras para ayusin ang kalagayan mo. May mahirap pa ring labanan na naghihintay sa iyo sa susunod na round. Huwag kang pabaya. Dahil doon, hindi na nanatili si Terence at umalis na sa kuweba. Ito ang oras na kailangan niyang ilipat ang kanyang chi sa mga buto araw-araw. Ito ay isang bagay na napakahalaga. Huwag kang mag-alala, boss. Tuturuan ko ng magandang leksyon ang hamak na iyon. Nawala ang bastos ng ngiti ni Hernan habang kinakausap niya ang likod ni Terence. Ang mahirap na labanan na binabanggit ni Terence ay halatang si Tony. Alam na alam ito ni Hernan. Imposible para kay Tony na mailigtas ni Boss Terence, ngunit tiyak na makakahanap si Gavin ng paraan para makuha niya ang lahat ng uri ng healing pills para makarecover bago ang susunod na round. Walang dapat pagdudahan tungkol dito. Kahit na si Gavin mismo ay walang suportang pinansyal, nasa kanila pa rin ang suporta ng young master na si Linden Chong na may malalim na background. Sa mata ng iba, ang grade 4 Great Recovery Pill ay isang bagay na maaari lamang makatagpo ng swerte ngunit hindi hinahangad. Gayunpaman, para kay Young Master Shu, malinaw na hindi ito problema. Ito ay malinaw na isang labanan kung saan ang magkabilang panig ay dumanas ng matinding pagkatalo, ngunit si Yun Feng ay matatag na idineklara siya bilang ang natalo at si Tony bilang ang nanalo. Sa likas na katangian ni Hernan na maput sa kasamaan na parang kaaway niya ito, halatang hindi niya kayang tiisin ang galit na ito magpakailanman. Hindi ito magiging malaking bagay kung hindi pa siya ganap na nakaka-recover gaano man ang init ng ulo ni Hernan, hindi siya magiging tanga para matapakan habang nasugatan pa. Ngunit pinagaling siya ni Terence, at mas mabuti na ang kalagayan niya kaysa dati. Kung magpipigil pa rin siya sa paghihiganti, hindi siya magiging Hernan. Bagamat maaaring bumalik si Hernan at hamanin muli si Tony ngayon, may karapatan siyang hamanin ang iba, ngunit ilantad nito ang katotohanang pinagaling siya ni Boss Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.